morning guys. Good morning. Yan. Punta na kami ng Dalarama. Magawa ko ng puto eh. Kulang pala yung asukal. Dami rin tama ng sasakyan. Okay, no? Oo nga no. Hindi lang pansin ano. Dinin. Yung mga bahay, hindi pa rin nagagawa talaga eh. Dami pa rin. After winter pa yung mga. Malamang sa malamang. Hanggang ngayon wala pang tawag Puro eh. gilid naman yung tamaan mga dito. Pero sa akin kasi paharap yung kotse kaya bugbog eh. Ito nakalusot tong isa. Nobela. Sarap ng weather. Spring na ang dating eh. Pero September 21 pa yun. Ay spring. Hindi pala spring, fall. Spring na tapos na yung winter. Nag-skip pa. Fall. Ayos din naman no, na-maintain nila yung mga grass nila. Sa atin nasusunog eh no, sa init. Nakaharap kasi ito nakatalikod eh. Talikod sa Bagay. araw. Ito naman alaga talaga to kasi Townhouse eh. napayari. May talaga nagme-maintain. So ito mga parking spot nila, kailangan sa kanila talaga yan. Ano? Ito hindi. Meron silang garage sa likod eh. Hindi, ibig sabihin ano talaga yan. Public lahat yan. Public lahat. Pwede yan kahit saan ka mag-park sa harap. Yun yung age care oh. Yung kitang-kitang yun yan, age care. Sarap dyan magtrabaho kasi lapit lang. Ito na yung number 35. May naka-display na. Baka di na inalis yan, dear. Bago lang. Ang ingay dito. Dami na ginagawa sa site na yun. Hinuhukay na nila. Laki yan ano? Oo. Sana gawin nilang ano yan. Sabi kasi sila gagawin dati gagawin recreation something yun eh. Ayun yung Dalarama. Yung may dollar sign. Sarap ng panahon. Sana laging ganito lang ang weather. Hindi mainit, hindi malamig. Yan, dito na kami. Ayan. Maraming mga kung anik-anik din na Bago to, item. no? Lagayan ng ano, Serrano wrap. Ito. Lagay ng sushi. Okay din yan ha. Cute. Cheese board. Kahit ito eh. Kakaiba, no? Kung ilan tayo kasi napunta dito. Napupunta nung kaya namin saksi, ang dami na iba-ibang item, di ba? Check mo lang din talaga. Ayun. Cotton cam. Sayang, di kita nakita. Dapat kasama ka doon. Nice to. Ano yan? Ricer. Roasting. Ayan. Makabili na rin ng mga candies para sa ano. Chocolate candies. Para sa trick or treat. Kasi pagdating ng mismo malapit na, ubusan na yan eh. At least ngayon marami pa silang option. Pati yung bag makabili rin. Para ma-portion. Last time halos naubos eh. Ilan lang yung natira. Yun. Bili na ako. Para maparas bumili ko itong bag na to. 12 pieces. So nasa 24 din. Dami na rin. Mas marami na. Last year konti. Tapos last year mas marami na. Lalo ngayon kasi dumami na yung tao eh. Cute. Autumn blessing. Ano yung pang diorama mo? Sabit sarap ng pinto. Kaya lang by the time na ano yan, Christmas na. Pero maganda yun Cute. Mga pang decor na medyo mura. Marami rin talagang mabibili rito sa dati. Iikot-ikotin lang talaga. Akin mo lang.
Sarap na po niya eh. Oh. Sarap po mo ah. Fresco. Sarap nga eh. Ako na, dadali ko na to. Mabigat eh. Ano, mabubuhat lang eh. Ako to. Ayun na. Yun na yung mga napamili. Sukal baking powder. Talagang ang sanadya dun. So dumami na. Kasi diba? Kaya ito, wala na rin talaga ako sa'yo. Mga candies. Nadagdagan na lang sa susunod pag kailangan. Pero, we'll Start see. lang yan, to start. Tagal pa naman. More than 1 month pa. Ito, lagay ng kanyang mga panahi. Mananahi ka ba? Asa na yung panahi mo, hindi mo na ginagamit. Hindi, leather yung ginagawa ko ngayon eh. Ang gandang gloves. Pang trabaho. Habang nagpipintura siya. Ayan. Ito yung sa puto eh. Dalawang recipe to eh. Usually yan. 2 cups ng flour. 1.5 cup ng sugar. 2 tablespoon ng baking powder. 2 itlog. 1 cup ng evaporated milk. 1 cup na water. Tapos butter. Melted butter. Melted butter nalagay ako mga at least half cup na melted. Ano pa ba? Hindi ko pa ba nasabi iba? Yeah, that's it. Kaso kinulang ako. Ayan. So, ito na pala yung texture niyan supposed to be. Ano pala, hindi ko rin nabanggit may itlog siya. 2 itlog kada recipe. Tapos lalagyan ko siya ng toppings na salted egg at saka cheese. So, ayan. Ito yung Bali, siya, hindi siya yung puto na maliliit na ini-steam. Puto cake. Ayan. So, nagyan ko siya ng mga cheese. Para magbe-blend siya mismo ron sa puto. Pati yung egg. Salted egg. Ayan. Dumating na yung order niya. Laka naman ng box. Naman. Oh, yung ilaw. Ilan laman yan? 4? Pang papalitin dyan eh. Laka pala yan din. Oo, pang salad at saka doon sa gitna namin eh. Yan, siya kalaki. Yan, ikakabit nila bukas. Dito yung kagaya ng mga... Hindi ka na magbubutas. Hindi na. Buti naman. Ang kalat kasi pag nagbubutas eh. Parang naka... Clip lang siya. Oo, merong niro-rotate dito na nagkikip. Mas mainam. Mas madaling ikabit. Less kalat. Tatanggalin mo rin yan eh. Ayun. Center mo rin to. Oh, tignan mo kung saan naka-center yan. Yung naglagay na ito, sarang batukan. Ba't di- nilagay dito? Hindi mo sinita. Nung laki kasi ng pagitan eh. Hindi Kaya na gagawin ko dyan, para center. gumit na siya, medyo nakagano na lang. Tatakpan mo pa rin yung butas doon. Oo naman. Hindi mo kailangan move na move kasi pag hindi makikita lang din. Ito pala yung putong ginawa ko. Ayan. Order yan eh. Pancit at saka chop suey. Tapos nagawa rin ako na para sa amin syempre. Namiss mo? Tagal-tagal din ako nakagawa eh. Hindi ka nagtira ka. Pupunta na lang ako kalarayan. Makikay ka ng puto. Gumawa ko last time ng ito yung tinapay, saglit lang, ubos eh. Pag may time mamayang gabi or bukas, makagawa ulit. May puto pa, pagkatapos na ng puto. Sige. Para hindi ka nalilito. Ay, malilito tayo dun. Yan, tapos na yung order. Ito lang naman kapitbahay namin ang nag-order. Sila Ryan. Birthday nung anak. Sila Jermaine na maghatid nito kasi alis din kami. Yan, chop suey, pansit.
Ayun, may na-meet pala kami dito sa may Horizon Mall. Si Eunice at saka si Reggie. Thank you sa pag-hi. Medyo mahihayin sa kaya Nahiya rin ako tanongin kung pwede sila isama sa vlog. Eh. Siyempre, nag-iikot-ikot sila. Ayoko namang istorbohin ang kanilang ano. Salamat sa pag-hi. sa amin. Alam ko na eh, nakangati na sila eh, pagbaba nila ng escalator. Nakakatawa naman. So, ayun. Napachika saglit pero may lakad pa ata sila. Okay na guys, kinakapit na namin yung ilaw. Mas madali ito ikabit eh kaysa sa Nasa baba na. nakakangalay lang. Nakalula pa. Ayan na guys, mas brighter na siya. Mas malaki. Kaya mas maliwanag. Pero may mas liliwanag pa dyan. Pero yan lang yung ano, yung ginamit namin sa gitna. Papalitan pa yun dito sa may hallway na to. Yan. Medyo madilim kasi yan eh. Tsaka yan. Problema lang kasi, itong mga to, pag tinanggal mo siya, may box yan sa loob, electrical box. Plastic na yung ginamit nila. So yun doon sa kwarto, binaklas ko. Yun doon sa mismong kwarto namin. Yan. So ito yung pinilit ko dito sa mismong bedroom. Tapos dito, yan. Nilagyan ko ng mga plastic kasi yung mga alikabukan eh. Yan. Plastic yung nakalagay niya. So ang hirap tanggalin kasi nakalock siya doon sa loob eh. May parang brace siya. Hindi mo basta mahihila, hindi kagaya nung sa bakal. So binaklas ko, pinagirapan namin baklasin. Nabasag pa nga yung iba eh. Nung tinanggal na, ayaw na matanggal. Tapos puno na siya ng insulation sa loob, mga bulak-bulak. Kaya pala plastic yung ginamit nila. At saka hindi nila nilagyan ng pot light kasi nga pwedeng maging cause ng fire yung insulation. Baka mag-spark do sa metal box niya. Medyo matrabaho pero okay lang kasi na-improve yung lighting niya. Lalo na pag gabi. Yung liwanag niya ngayon naabot na rin. Abot na. So yun doon sa baba naman, dalawa pa yung papalitan natin na malaki. Tatanggalin na yung parang chandelier. Ganda nga sana kung makakapaglagay ka talaga rin sa dulo na yun. Kaya ko sana maglagay kaya lang wala akong hagdan na gagamitin para mag-cross dito. Scaffolding na yung gamit nila dyan eh. Yan. Ito yung mga collection ni Carla. Dumating yung lalagyan niya ng cute. At least makikita. Eh nako, nakalikabukan, patay tayo dyan. Kailangan malinis yan mamaya. Yan. Ayun na. Parang Liwanag na. nakakapasibago ubod ng liwanag. Liwanag na ng aming kapaligiran. Kasi medyo yellow eh. So naging medyo na yung kulay. Neutral na. Mas maliwanag. Tapos dumating na yung mga order namin. Ito naman order ko sa AliExpress. Ang tagal na rin na ito. Ito guys. Bali, ito yung niinit. Parang para siyang electrical tape. Pero ito initin mo. Magpipit na siya sa open wire. Ang tawag dyan? Heat shrink. Yung heat shrink sa ano yung Depot? Ano yun? Home Depot. Tumingin kami ni Jonas kasi nga una namin kinakabit tong ilaw dito. Parang $4, 4-5 piraso na malalaking ganito. Sabi ko, huwag na. Titingin na lang ako niyan sa Amazon or sa Iba pa ng AliExpress. size may maliit. Ayan, $2 na isang bag, parang 100 plus. Ang liliit pa. Ang dami may maliliit, may malaki. Tapos yung mga wire pala dito, puro 18 gauge yung gamit nila. 14, 18 yata.
ang hirap pag pina-plies mo ganyan, yung ititwist mo. Eto, dito mo na lang siya idudun sa butas. Lalagay mo yung, kunyari, tatlo yung wire pag sasamasahin mo. Tapos pipitikin mo lang ng drill, iikot ng ganyan. Nice. Di magkano lang yan eh. Mura lang din to. Parang nasa 4 din yata, $4. Ito Sunod-sunod $2. yung dating eh. Kahapon dumating yung Ito yung ilaw. pinaka kailangan ko eh, multimeter eh. So, multimeter. Bali, May bago na naman siyang tagal ko nang puting-tingin. gustong bumili nito kasi minsan, diba, pag pinatay mo ng breaker, hindi mo rin masigurado kung patay na talaga yung kuryente. Ito yung magde-detect kung may power na dumadaloy doon or ano. So, yan. Magagamit. Meron pa akong mga ibang ilaw. Tapos, eto. Nag-order list ay malilit naman. Ang kwarto nila Jonas. Ngayon lang din dumating yan, di ba? Ngayon lang din. Kanina. Yung kahapon yung sa taas, yung malaki. Pero ito yung malilit para sa mga dito na sa hallway sa taas. Mas mabilis tong i-install kaysa doon sa mga sa mga traditional na recess light o path light. Kasi ito, tutornilyo mo lang ito. Tapos, ito. So, sa sobrang gaang nito, kahit 2-3 tornilyo lang yan doon sa, hindi mo na kailangan ng torx para bumuo. Saan mo alam magbutas? Ayun nga, hindi, magbubutas ko pa rin. Ibig sabihin, didrill mo lang yung pinaka-kabitan ng tornilyo. Pero, hindi kagaya nung lalakayan mo yung butas, ganyan. So yan, yun ang kanyang pinagkakaabalahan. Eh, tangina pagdating ko, galing trabaho, nagkakakalga. Pwede mo kasi gawin sa yan, sa weekend. Yung mga switch. Eh, padilim na maaga na, dumidilim ngayon eh. Hindi na gaya nung wala. Papunta tayo sa Pa-winter na. fall. Naman. Fall muna. Fall muna pa. Ay, mga winter. Ay, nako. Marami pa kailangan i-ready pag winter. Kaya nga. Ayun. Sa ngayon lang naman kahapon. Kahapon, nagpunta ka kami doon sa sa Horizon. Mall. May namit pa kami na nanonood daw sila sa amin. Yun nga, yung nabanggit namin kahapon na si Eunice at saka si Reggie. Ayun. Nakakatuwa lang pag may bumabati talaga na gano'n na. Chika-chika konti. Kasi may lakad din sila malamang. Pero kumain lang daw sila ron eh. Kumain lang ba sila doon? Sa taas ng Horizon. Dumadami na nga tao. Dati, laging talagang wala eh. As parang ghost town na walang tao eh. Buti na nga lang din kahit pa paano naka-ano sila. Kasi kawawa din naman yung mga nagre-renta, di ba? Tsaka business din talaga yun eh. Para doon sa mga maliliit na entrepreneur. No. So, tapos naalala ko nga pala nung actually medyo matagal na rin yan eh. May nag-message sa akin na namin eh. Hindi naman close na friend. Parang lang. Kababata mo. Oo. Na nagtatanong kung malayo daw kami sa Victoria. So sabi ko, ay malayo kami doon. Pero sabi ko, malayo kami doon. Kasi ako, Alberta kami. Actually, medyo malayo kami. Tsaka hindi pa nga kami nagpupunta rin. Kasi yung buhay naman nila, maichika ko na lang din. Medyo, may mga sakripisyo sila sa buhay. Kasi, mga bata pa kami nun. Siya yung doon sa mga siya yung naunang mag-abroad sa Taiwan. Nag-Taiwan sila. So, balik-balik lang siya nun, di ba? Tapos may na-meet siya doon. Yun, nagkaroon sila ng plano na actually, nauna pa nga sa yung mag-apply yun, di ba? Hindi, nauna ako. Nauna ka ba doon? Nauna ako, nandito na ako nung ano yun eh. Oo. Ayun ba? Nung nag-apply sila kasi di ba parehas pa nasa Taiwan. Nag-apply sila ng Taiwan, tapos may parang broker yata tawag nila doon yung binabayaran nila para mag-ayos sa mga papeles nila. So, ayun. Umuwi na sila. Kasi natapos na, tagal nila sa Taiwan kasi mga bata pa kami, nagta-Taiwan na siya eh. Nandun na sa Pilipinas. Pero late na sila rito. Recently lang halos nakapunta dito. Pero matagal lang nag-apply.
Matagal na sila nag-a-apply. So, anong nangyari? Parang yung babae bumalik na ng Pinas while waiting ng application. Tapos yung kababata ko, nandun pa sa Taiwan, nagtatrabaho pa siya doon. So, sabi niya doon sa kayo magbala dyan, ganyan. Tapos maya dumating na yung papel nila. Papel nung Papel ng babae. Niya. So, nauna yung babae. Pero ano sila, di ba? Magka-live-in na. Magkalibin sila. Actually, may anak nga yung babae na 2 yata, parang yun. Tapos nagpunta na sila nagpunta na siya ng Victoria. Tapos nun, wala na. Hindi na sumagot kahit email dapat, kasi siya nagpalis doon eh. Siya nagbayad ng siya placement. lahat nagbayad eh. Siya yung nagsakripisyo lahat. Na kung tutuusin, dapat siya ang nauna talagang nag-apply. Pero ibinigay niya ron yung, pinariority niya yung babae. Para pag nandun na nga naman, nakarating na rito, kukunin siya. Kukunin na lang. Kaso nga ito, nung nakaalis recently. Parang nag-iba yung ihip ng hangin. Na hindi na matrace. Akala nila, Hindi, bali-balita. May nagbalita sa kanya, di ba? Mayroon nagsabi sa kanya. Pero, ayun nga, hindi niya pa rin Ayaw pa rin niya paniwalaan. Kasi nga, siyempre, kilala niya yung babae, di ba? Pero yung balita nga, may sinamahan ng puti. Oo. Para sa papel. Pero sabi, para sa papel, ganyan. para sa papel. Pero wala na, hindi na binalikan. Hindi na sila nagkaroon ng Ang communication. layo naman namin para i-check. Victoria. So kung agilapin yun. Hindi naman natin kilala kung sino yun, di ba? Ang laki. Natatanda ko yung mukha niya, pero siyempre, tagal na rin nun, di ba? Hindi mo rin basta-basta Tagal din lang ito sa sakripisyo doon sa application na yun. Yun nga eh. Tapos kung kailan nakaalis, ganun. Yun naman na lang namin kasi nagkukwentuhan kami kanina. Ang daming mga nagsasakripisyo ng mga... Although hindi sila mag-asawa talaga, pero live na sila ng ilang years na. Oo. Yung sakripisyo ng lalaki para makaalis yung babae. Kasi Baga kung ano yung plano nyo ng before ka umalis, hanggat maaari maging yun yung priority nyo. nasira yung niya, yung parang pangarap niya, ganyan. Kasi binura niya lahat ng social media account niya eh. Parang na-frustrate siya sa ganun talaga. Kaya ang aral doon is, Ayan. wag Huwag mo ibubuhos. todo buhos. Kasi syempre kailangan magtira ka rin para sa sarili mo. Kailangan mo rin mahalin yung sarili mo. Gawin mo yung nararapat lang, pero yung sobra-sobra pa. Kasi sobrang sobrang trustful niya sa Bagay, hindi mo rin masisisi. Hindi masisisi na magtiwala. Pero kahit na magtiwala ka, pero wag mo ibuhos lahat, lalo ganun. Ang daming dumadaan sa ganyan na yung long distance relationship. Hindi lahat nagiging successful. Maraming naging successful, pero hindi lahat. Hindi lahat. Maraming mga nag-fail, maraming natukso, maraming nasira. Na yung pangarap nyong pamilya, pagdating dito, bumuo ka ng pangarap kasama na iba. Pero syempre, storya nila yon, hindi naman namin pwede pakialaman yung mga ganun. Yung sa amin nalala namin kasi kami, dumaan kami sa ganun, tagal namin, di ba? Ilang taon siya sa Korea, ilang taon ako rito bago sila nakuha. As in, struggle talaga. Daming naging pagsubok, pero ito, nagtiwala, naging focus sa pangarap. At saka, pag talagang pinaghihirapan mo yung pera, parang nakakapanghinayang na nagastusin ba sa sa mga luho lang ng katawan na mag-inom, ganyan, 'di ba sa Korea nung nasa Korea kami noon, mag-inom, pupunta pa sa bar, ganyan, nag-aaya yung mga minsan nga Christmas party o celebration ng Christmas, nagchat-chat kami, ako lang naiiwan doon Oo, ganun din, vice versa nung ako nandito. Ako naiiwan, ang laking staff house namin, lahat sila may punupuntahang Christmas party, New Year's Eve party. Ako mag-isa sa staff house. Magka-chat kami. Yeah. Pero kami, happy kami ron. Sabi pa, KJ naman ito, umalis ka naman. Sabi ko, hindi Sabi ko, time para sa family yun. Mas mahirap kang tiyawan pag lalaki
Pag Bakit? kakantsaw nga na, tara, yung nga, ganyan, yung talagang inom na, ano, minsan nagtatago pa ako sa likod pa ako nagdadaan ng bahay. Ay, sa, Para, sa akin, wala makapilit. Pag ayoko. hindi kasi, mga kasama mo sa trabaho, talaga eh. Tsaka hindi, kilala rin naman talaga nila ako pagka ano, talagang bahay lang. Umiinom ako pag gusto ko lang, pero yung... Pero kayo lang din ni Rod. Kami lang ni Rod doon sa kwarto, pero yung maramihan, minsan umiinom din, pag may mga birthday, di ba, sila Mel, sila ano, nagiinuman kami. Pero yung mga kasama ko doon, nung nasa Korea din ako, may mga iba-iba ring istorya. Marami rin talagang Hindi mawawala. nalululong sa mga masasamang bisyo. Yung iba, umu-order pa ng mga babae para lang doon sa kumbaga parang ano yung para lang pagkasweldo niya magamit niya lang yung pera niya, parang ganun. Imbis na ipadala niya na lang sa pamilya niya. Ipunin mo para mas makabilis ka makauwi. Meron naman nalululong sa sugal, nagsusugal. Ibig sabihin yung mga ganong bagay na makakasama para sa buhay o sa pamilya, sa takbo ng buhay niyo ng pamilya. Parang ang hirap eh. Hindi, bago ka gumawa ng something, pakaisipin mo muna ng gusto. Kung ikakabuti ba ng pamilya, ikakasama. Kasi syempre, di ba? Para sampay yung bakit ka nagtitiis doon, nagsakripisyo ka na lumayo. Di ba? So, dahil sa pamilya. Minsan kailangan may sinasabihan pa ako doon, lagi yung sinasabihan. Tigilan mo na yung sugal. Magano ka na lang. Punin mo, sabi ko, ilan ba yung anak mo? 2 lalaki rin. Tapos na ano siya, saan ka bumili nito? Pag kasi bumibili ako ng PSP o kaya ng mga Game Boy, ganyan. Mga gadget. Mga gadget. 2 ng 2 para doon sa 2 bata. Pag ano, ito, Game Boy 2. O kaya PSP 2, ganyan, DS Lite 2. Yung Xbox lang yung hindi madalawa kasi nga eh. Ay, pang ano naman talaga yan. 2 controller, yan. Kaya yung mga bata, lumaki sila na ano kahit papano. Na Naibibigay naibigay namin talaga. namin yung mga gusto nila. Mm. Hindi sila yung naging ano na, kaya hindi rin sila yung mga ano gaya ng mga bata na humihingi. Gusto ko na to, gusto ko niya. Kasi Hindi. meron sila eh. So hindi sila nasabik sa mga ganong bagay. Yun yung ayaw akong mangyari. Pero mo, magkano bilhin mo dyan sa PSP? Ako, hindi ko mabili yung anak ko. Pucha, sabi ko, barya lang sa atin yan eh. Magkano lang. Kasi Mura nga, nga dun, di ba? murang-mura dun eh. Dahil hindi naman kami bumibili dun sa mga brand new eh. Sa mga second hand lang din binibili namin eh. Kasi almost brand new pa rin, di ba? Oo. Tapos, di mo mabilan. Ang huling bali-balita ko nun, nagkasakit na yung ano niya, di ba? Yung asawa niya. Yun Oo. pa. Ang iksi lang ng buhay. Nagkasakit na-stress na, sunod-sunod na. Tapos hindi siya makauwi kasi wala raw siyang ipon. Sabi ko, pre, kung wala kang ipon, dapat nag-iipon ka na. Kasi ang tagal mo lang, yung pa isa, wala siyang papel. Nauna pa sa'yo yun, di ba? Hindi, hindi siya TNT Hindi siya. kaya nauna pa sa'yo. Nauna pa Korea sila. yun. Puro TNT mga kasama namin iba dun eh. Hirap lang din. Ang mahirap talaga kasi isang uli ka lang, lahat ng mga pinandar mo doon, wala na. Siya na mismo uuwi. Wala na siyang dala-dala. Kahit damit niya, hindi niya madadala. Di-deport na agad. Ayun nga lang. Kaya kung ano man yung mga sakripisyo natin, worth it naman yun, lalo kung para sa pamilya. Oo. Kaya kung ang plan natin, kaya tayo lumayo para sa pamilya. Focus lang doon. Huwag tayo Dapat, magpadala sa mga anong tukso, mga luho. Siyempre magtira ka rin para sa sarili mo, pero focus ka para alam mo yun, maabot mo yung mga goals mo. Tsaka yung pamilya mo kasi kaya ka umalis para sa kanila. Kami nga, kumbaga, parang, halfway na. Talaga. Tapos yung mga anak namin, okay na. Lapit na si Jermaine. Si Jermaine na lang. Si Jonas, Si stable na. Jonas, Wala na stable kaming na. alalahanin dyan. Okay na yan. Kaya happy na rin kami sa mga naging goal namin dito sa Sa buhay. aming buhay. Wala na ibang mahihiling pa. Santawa nga ako. Sabi nga nung na-meet namin si Eunice tsaka si Reggie. Ang galing nyo, no? Pag nagbablog ka, parang kayo nakikipagkwentuhan lang sa amin. Nakakatawa rin kapag ganun. Na rin kasi nasanay na rin tayo na parang
Kausap natin sila dyan sa ano, kinikwento natin kung ano yung mga naiisip natin, yung mga Kasi mga sa amin, Pinagdaanan. share lang naman namin yung minsan minsan dito nga kami dalawa madalas. Napag-uusapan namin mga bagay. Share nga natin sa kanila. Kasi alam namin, marami rin may mga long distance na relationship dyan. So, kapit lang, wag kayong kayo. focus lang kayo sa mga plano nyo sa buhay. Makakamit nyo rin yan. Oo. Isang tabi yung mga kung ano mang tukso, wag nyo pansinin yan. Maraming Pamilyang nasira dahil sa mga ganun. Kawawang unang-una yung mga bata. yung mga bata. Yun ang mahirap eh. Una-una lumayo ka, tapos ganun pa. Parang sobrang nun. Sobrang sakit na sa pamilyang maiiwan mo. Nakakaawa. Yun lang naman guys. Baka magka-drama pa rito. Kahit na pag naiisip mo pa lang, Hindi, naalala ko rin yung mga kasama ko nung dati sa Alos maisip mo pa lang, mahahabag ka na sa mga... maraming pinagdadaanan. Samantalang ako, halos magkano lang yung tinitira ko para sa akin. Para pambili lang ng kung ano-ano dun eh. Lahat pinapadala ko na para lang, kumbaga, kasi ang focus ko, i-straighting ko to 3 years. Pero tuloy-tuloy yung padala ko na So, plano malalaki kasi talaga. hindi ka na babalik talaga. Oo, hindi na talaga ako babalik. Kaya sinulit ko na rin talaga. Ay. Kasi nga sobrang delikado dun. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga katulad naming pamilya. Katulad namin mga pamilya na nagsakripisyo, na lumalayo ang nanay, lumalayo ang tatay. Pakatatag lang kayo. Tsaka doon sa mga anak, bigyan nyo rin ng importansya yung mga sakripisyo ng inyong mga magulang kasi Hindi biro. hindi biro yung pinagdadaanan nila, lalo na nawawalay sila sa pamilya, di ba? Yun. Kasi talagang trabaho, bahay. Minsan nga, kakainin na lang, titipirin pa para mas malaki ang maipadala. Ah, Kaya sa mga pamilyang naiiwan, sa mga anak, maging thankful kayo doon sa magulang nyo na nagsasakripisyo. nagsasakripisyo. So, yun ang lesson for the day. So, maraming salamat ulit guys sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.